ang reason kung bakit sobrang obsessed ko sa sarili kong space, noon kasi, lahat ng ano, noon kasi nakikitira nga kasi kami noon. Nakikitira kami sa lolo namin. Wala kaming bahay noon. Nakikitira lang kami noon. Hanggang sa nag-decide yung lolo ko na okay, dito na kayo tumira sa lupa na to. Pero it happened after how many years, pinapalayas naman kami. Pinapalayas ka. Pero wala na ako dun guys sa tagal na 4 years, 5 years na akong wala dun sa amin. Ako, nag-rent na lang ako. Ayoko na din pumunta dun. Kahit, ayoko na din pumunta dun dahil siguro sobrang painful na naranasan ko sa amin. I prefer na umalis dun. Kaya dito lang ako. Ay mo kaya nga, ever since nung nag-work ako, hindi na rin ako umuwi dun. Kasi pag andun ako, alam mo ba yung feeling na para kang hindi ka mapakali doon, walang peace of mind doon. Dahil nga sa trauma na naranasan ko doon, pag andun ako, ang mabigat. Taga saan ka po? I'm from Isabela. ID number, Clay 4th year, hello. Kaya, ayun, nung simula na nag-graduate ako, pero looking back, malayo na rin ang narating nyo at nag-improve kahit pa paano. Yes, sobra. Sobra. Sobra talaga mag-improve. Yung noon, actually kami lang yung, alam mo yun, sa family kasi ni mama, parang si mama lang yung mga kapatid, yung mga professionals, maayos ang buhay, gano'n. Pero si mama lang talaga siya yung mahirap, gano'n. Sabi kong mahirap sa kanilang magkakapatid. As in, mahirap talaga noon. Pero ngayon kasi, hindi ko masasabi ng mahirap si mama ngay, kasi kahit papaano, kayang-kaya na namin talaga. Like, ate ko, tinutulungan niya sila. Yung kuya ko, nagtutulungan kami actually. Hindi walang sila, siya, si ate ko lang, ganun, walang ganun. Nagtutulungan kami actually. Ang kailangan lang namin ngayon bahay actually. Pero yun nga, sabi ko nga, hindi ako makapag-decide dyan kasi nga, ito lang din muna as of na yung source of income ko ngayon. Ito lang muna. Paano pag matumal, di ba? Paano, hindi ako, meron pa sa akin yung isa kong kapatid, tinutulungan ko pa yung isa kong kapatid sa pag-aaral niya. So actually, yung pagpapaaral ko dun sa isang kapatid ko, nakasalalay dito. Yung mga kinukota ko dito, nakasalalay dito talaga. Si Emelo. Tsaka alam nyo ba, kakagraduate ko guys, wala akong pahinga. Nagdiretso ako sa pagtatrabaho kasi yun yung si Adim ko yung iniisip ko. Iniisip ko yung pambayad niya iniisip ko siya, iniisip ko yung tuition niya, iniisip ko yung pambayad ng apartment. Alam mo ba na nung college days ko, nagpa-part-time ako. Nagpa-part-time ako dito sa Bigo hanggang sa hanggang sa nabagsak ako sa isang subject. At yun yung bagay na ayaw namin maranasan ng ibang kapatid namin. Maganda rin naman na mag-part-time sila, pero ayaw na namin maranasan yung mga naranasan nila. Ang gusto lang namin ngayon siguro is, mag-focus siya sa pag-aaral. Alagaan nila yung pag-aaral nila. Pero so far, matataas ang mga grades nila. Wala akong comment ako doon. So, ayun, yun yung reason. Yun na lang yun yung reason ko bakit minsan nakakapagod din talaga. Din nakakapagod din talaga magtrabaho. Pero, yun, ayaw naman namin na maghuminto yung mga kapatid namin. Rest day, hello, sorry. Ano yung comment? Though may mga hindi na maaalis, at least life has given you a chance to see the beauty of it. Yes, totoo yan. Ang hindi ko lang hanggang ngayon ang insecurities ko pa rin talaga na hindi mawawala is siguro tsaka ako maaalis yung insecurities ko kapag meron na kaming bahay.